Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig ngayon. Bilang isang taong nakatira sa Sierra Madre Range at malapit sa ilog ng Norsagaray, Bulacan, napakarami ko nang naririnig na mga kwento-kwentong engkanto at mga kababalagan. Kagaya ng huwag kakain ng mga ligaw na tumutubo ng mga gulay o pruta sa bundok. Dahil pinapaniwalaan na kaya sagana at malago ang mga tanim at bunga dahil sa mga bangkay na mga alay na tao sa bundok. At mga engkantong nangihila sa ilog at mga taong gumagawa ng ritual sa bundok na pinapaniwalaang may koneksyon sa mga engkanto noon. Dati sa mga ilog ng Norsagaray, halos araw-araw may mga namamatay na tao. May binabawian ng buhay sa tubig. Palaging nalulunod ang dahilan. Karamihan sa mga ito ay mga lasing, mga bata, matanda ang iba, at ang iba naman ay pinupulikat. Maraming muntik na ang malunod na nagsasabing parang meron dang humihila sa paa nila. Ang ilan naman ay sadyang sa lakas lang ng agos kaya natatangay. Subalit usap-usapan sa aming mga lokal dito na alay daw iyon sa bundok. Ang lahat ng mga namatay doon ang nagsisilbing alay sa mga nilalang na naninirahan doon para mapanatili ang kaligtasan ng mga napoprotektahan ng bundok. Di ba dapat kapag nakatira ka malapit sa ilog, madalas ka ring naliligo doon? Pero para sa amin, hindi kami pinapayagan ng mga kapatid at pinsan ko. Hanggang tingin at alalay na lang kami sa mga turistang pumupunta roon paminsan-minsan. Lagi kasing maraming tao, lalo na kapag araw ng mga patay o Semana Santa. Kung ano-anong okasyon at pati na rin tuwing tag-init, pinagmamasdan na lang namin sila mula sa malayo. At halos wala namang araw na umuwi kami nang walang nababalitaang may nalunod o may namatay sa ilog. At sa personal ko namang karanasan, kapag umaakyat kami sa bundok para maglaro o para sumama sa lolo ko, may mga sandali talagang pagkaramdam ko ay may ibang nakatingin sa akin na para bang pinapanood ako. Sa itsura naman ng bundok, kapag nakarating ka na sa masukal na bahagi, alam mo talagang may kakaiba. Sobrang ganda at aliwalas ng paligid at ramdam mo na parang may nag-aalaga talaga roon. Damang-dama mo ang pagiging sagrado ng lugar. Maski ang lolo ko, sinasabihan ako na huwag iihi sa bundok, huwag dudura, huwag sisigaw, at huwag gagawa ng anumang makakadagdag sa dumi ng paligid. Bawal din magdala ng pagkain doon dahil baka maitapon namin ang mga balat. Umaakyat lang kami doon kapag sasama ako kay lolo para pauwiin ang mga kambing niya. Maganda kasi ang mga damo roon, kaya matataba ang mga kambing ni lolo at mabilis silang magparami. Hanggang doon lang. Hindi kami pinapayagan na maglaro sa bundok. Paanan lang naman ang pakita sa amin ng Sierra Madre. Pero marami pa rin kaming nakikitang magagandang bagay doon. Bahagi ng bundok, mga puno, mga tanawin, at pati mga makukulay na ibon. Nang magbinata ako, kahit ako na ang mag-isa, ako na ang nagpapastol sa mga kambing ni lolo. Nasanay na rin ako. At hindi na ako gaanong nakakaramdam ng takot dahil magaan naman ang presensya ng paligid. Kapag matagal ka na roon, sobrang komportable ka na sa lugar. Minsan nakakaidli pa ako doon tuwing tanghali. Ang sarap ng hangin at napakatahimik ng paligid. Bukod nga lang sa ingay ng mga huni ng ibon. Pero kahit maingay sila, nakakatulog pa rin ako ng payapa
Para bang ibang frequency ang mga naririnig ko. Nakakagaan siya ng kalooban. Natutunan ko ring respetuhin ang paligid nun. Lalo na't sinasabi ni Lolo na marami daw mga diwata sa gubat. Baka raw mainis sila sa akin kapag maingay ako, sumisipol, o umuubo ng sobrang istrikto. Kaya kapag natutulog ako, sinisiguro kong nakasarado ang bibig ko para hindi ako mahilik. Malaki ang kinikita namin sa bentahan ng kambing. Si Lolo kasi, magaling talaga siyang mag-alaga. Kaya niyang gamutin ang mga sakit ng kambing at kaya rin niyang tumulong sa panganganak ng mga ito. Basta, ang galing niya sa mga ganong bagay. Kaya nung nagsimulang magkasakit si Lolo, nangamba na ang buong pamilya. Wala kasing marunong sa ginagawa niya. Ang tatay ko, pagkatay lang ang alam. Hindi naman araw-araw ay may bumibili ng putahe ng kambing. Kaya lahat kami nag-aalala. Sabi naman ni Lolo, huwag daw mag-alala dahil normal lang na nagkakasakit ang mga hayop. Pero sa edad niya noon, talagang nakakatakot na. At dumating nga ang panahon na yon. Nangyari ang kinakatakutan ng pamilya namin. Lumala nang lumala ang sakit ni Lolo. Paunti-unti naming ibinebenta ang mga kambing. Sobrang sakit para sa amin na makita silang nababawasan araw-araw. Lalo pa't ilan sa kanila, mula maliit pa, ay ako na ang nagpapalaki. Ako na ang pinabayaan ni Lolo na magpastol at mag-uwi sa kanila mula sa bundok. Nagsakripisyo talaga ako noon kasi ang kambing, bawal siyang paulanan. Lalo lang dumagdag sa bigat ang pag-iisip ko kung ano ang mangyayari sa kanila pag napunta sila sa mga bagong may-ari. Maaaring pwedeng katayin, pwedeng paramihin, o paanakin ng paanakin, o kung ano paman. Basta, hindi ko na alam. O baka gawing kaldereta. Nang dumalas ang pagbebenta, halos wala na kaming natitirang kambing na mabenta na. Karamihan sa kanila, puro bata pa. At may mga 2 ina na lang siguro, at lalaki. At ang iba naman ay sobrang tanda na. Kaya unti-unti rin kaming nawawala ng pag-asa. Dahil kapag naubos ang kambing, mapipilitan talaga kaming humanap ng ibang pagkakakitaan. Malungkot kaya ta po ha? Bakit ba? Bakit ba, Tonyo? Masama ba ang loob mo dahil unti-unti nang nauubos ang mga kambing natin? Huwag kang magtampo. Pasensya ka na kung nagkasakit si Lolo. Kagaling din ako. Maniwala ka sa akin. Alam ko namang mahal na mahal mo ang mga kambing na yon. Makakabawi rin tayo pag gumaling na ako. Alam mo namang eksperto ako riyan, di ba? Hindi ko naman maiwasang malungkot, Lo. Pero hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. At hindi mo rin kailangan ng magmadaling magpagaling. Basta magpahinga ka na lang ng magpahinga, Lo. Alam mo namang hindi ko pababayaan ang mga kambing mo. At huwag mo ring pabayaan ang sarili mo, Apo. Lalo na kapag nandun ka sa bundok, ha? Alam mo naman, paulit-ulit ko na itong sinasabi sa'yo. Kahit papaanan lang ng Sierra Madre yan, marami pa rin pwedeng mangyari sa bundok. Sobrang mahiwaga ang bundok na yon. At ilang daang taon na yang naninilbihan sa atin at sa bansa natin. Ilang beses na yang sumalo ng hagupit ng mga bagyong dumaan dito sa Luzon. Ilang beses na rin niyang pinahina ang mga bagyo dahil ayon sa mga matatanda, tinutulungan daw yan ng mga engkanto at diwata na naninirahan dyan. Kaya wag na wag mong kakalimutan magbigay ng galang, ha?
at respeto sa lugar. At huwag na huwag mong isipin na magdala ng kung anumang panggulo riyan para mag-ingay kayo. Lagi ko naman pong tinatandaan ang mga bili ninyo, Lolo. Siyempre, dala lang naman natin ang mga kambing doon para manginain. Nakikinabang tayo sa bundok, tapos babastusin ko pa ba? Basta, Lo, magpagaling ka ha. Inaantay ka ng mga kambing natin. At alam ko, pati sila, ayaw na din nilang unti-unti silang nababawasan kaagad. Sisikapin kong gumaling agad, Apo. Hindi ko rin alam kung bakit tinamaan ako ng ganitong sakit eh. Sobra mo naman akong inaalagaan. Pero siguro dahil matanda na ako, kahit anong ingat ko sa sarili ko, may mga bagay talagang hindi na maiiwasan. Nga pala, Lo, wala na tayong mga kambing na buntis. Kapag unti-unti bang naubos ang mga kambing natin, wala na talagang matitira. Wala na tayong aasahang mga bagong anak. Kasi binibili ng mga lumalapit sa atin ng mga maliliit pang kambing na balak daw nilang palakihin at paramihin din. Paano na yun, Lo? Magdasal ka lang, Apo. Epektibo yan. Ipagdasal mo na sana gumaling na ako. Kung hindi man, ipagdasal mo na lang na magsibuntis ng mga kambing natin at mabilis lumaki. O kaya ipagdasal mo na hindi sila dapuan ng sakit. Maniwala ka sa akin, Apo. Nakikinig din ang mga puno. Sinusunod nila ang mga hiling mo. Baka naman, Lo, may kapalit yan. Baka bigla akong kunin ang mga puno na yan. Pero sige, susubukan ko. Magpahinga ka muna, Lo, ha. Ako na ang bahala. Pupuntahan ko muna ang mga kambing. Aasikasuhin ko sila. Habang paakyat ako sa bundok, hindi maalis sa isip ko ang sinasabi ni Lolo na manalangin daw ako sa mga puno o kalikasan. Sino bang makikinig sa akin doon? Malamang yung mga sinasabi nilang engkanto. Pagdaan ko sa mga ilog, napakarami na namang tao. Nagkakasiyahan, nag-iinuman. Napapangisi na lang ako kasi mas pinili pa rin nilang maligo ng maligo sa ilog kahit alam nilang palaging may namamatay doon. Kumbaga, alam nilang sa pagpunta nila roon, pwedeng isa sa kanila ang malunod. Alam to ng mga taga Bulacan, sa bandang Norsagaray. Pero sige pa rin sila ng sige. Bit-bit ba ang buong pamilya? Parang hindi nadadala ang mga tao. Kasi lahat ng mga dumadayo dito sa amin, alam nila sa sarili nila na palaging may namamatay. Pagdating ko sa bundok, nakita ko na naman ang nagtataasang mga puno. Naisipan ko lang magsabi, "Pakiusap, tulungan nyo naman kami. Alam nyo naman ang kalagayan namin at siguradong kilala nyo si Lolo. Lagi siyang nandito nun, lagi niyang pinaprotektahan ng bundok. At may respeto siya sa inyo. Ilang beses na ring itinataboy ni Lolo ang mga pasaway na turista na umaakyat doon. Galit na galit siya kapag may nagdadala ng plastic, chicherya at alak. Ayaw na ayaw niyang nagkakalat sila. Kahit minsan nagmumukha na siyang baliw sa pagsaway, ayos lang sa kanya. Minsan pa nga, napapaaway siya dahil may mga lasing. Buti na lang at wala pang nakakasakit kay Lolo dahil kung meron, siguradong hindi yon palalampasin ng pamilya namin." Habang pinapastol ko ang mga kambing, unti-unti kong naramdaman ang hangin. Alam niyo yung hangin na sa'yo lang umiikot. Kasi yung mga dahon sa paligid ay kalmado naman. Para bang may maliit na ipo-ipong nakatuon lang sa akin. Hindi naman siya malakas, pero nagtayuan ang mga balahibo ko noon. Pero ginawa ko pa rin ang dapat kong gawin. Lagi kasing sinasabi ni Lolo na mabubuti ang mga nilalang na nakatira sa Sierra Madre.
At hindi nila ako ipapahamak ng basta-basta. Iniisip ko na lang na baka natuwa sila sa akin kaya ganon. Alam ko sa sarili ko na hindi naman ako pagod nung araw na yon. Konting-konti lang ang ginawa ko. Sa araw-araw kasi, sanay na ako na marami akong trabaho. Pero siguro iyon lang talaga ang araw na bihirang-bihira na kaunti lang ang inabot sa akin. Subalit pag-uwi ko, bigla ko na lang naramdaman na para bang pagod na pagod ako. At gusto kong matulog. Kaya naman hindi na ako lumaban sa antok. Natulog talaga ako. Sobrang himbing at lalim ng tulog ko. Hanggang sa napunta ako sa isang panaginip. Nandoon daw ako sa bundok. Nakasuot ako ng puti at pinapalibutan ako ng mga nilalang na puti rin ang kasuotan. Hindi ko makita ang kanilang mga mukha, pero alam kong wala akong dapat na ikatakot. Kaya tumingin-tingin ako sa paligid. Nakita ko ang isang babae. Napakaganda niya. Parang hindi siya totoong tao. Ang mukha niya, siguradong hindi mo maiisip na posibleng magkaroon ng kahit sinong nilalang. Hindi siya mukhang taga-ibang bansa. Hindi rin mukhang alien. Hindi rin mukhang berhen sa mga larawan. Basta kakaiba ang mukha niya. Pakiramdam ko, iyon ang unang beses na nakakita ako ng ganong itsura. Malayong malayo sa mukha ng tao, pero hindi rin siya mukhang hayop. Hindi mo talaga maipaliwanag, pero alam mong maganda siya. Mahaba ang buhok niya, kulay itim, pero kapag nasisinaga ng araw, nagiging kulay ginto. Ang kasuotan niya ay puti na parang gown na pangkasal. Napakahaba ng tela at ang ganda-ganda. Halatang mamahalin at hindi ordinaryo ang pagkakayari. Nakangiti siya sa akin at karga niya ang isa naming kambing. Hindi siya nagsasalita. Hinahaplos niya lang ang kambing at para bang ipinapakita niya iyon sa akin. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng boses ng isang lalaki. Siguradong hindi iyon galing sa diwata. At ang sabi niya, "Tonyo, kung kukunin na ang lolo mo, wala tayong magagawa. Matanda na siya, pero sisiguraduhin namin na ligtas ang pupuntahan niya at hindi siya mapapahamak doon. Hindi niya mararanasan ang paghihirap na pinapaniwalaan ng mga tao. Huwag kang mag-alala, kami ang bahala sa pamilya ninyo kapag dumating ang oras na iyon. Gustuhin mo man o hindi, kailangan mong magpatuloy na umakyat dito sa bundok. Kahit sa tanghali ka matulog dito ay gawin mo. Huwag mong kalilimutang magdasal. Sige na, gumising ka na." Pagkagising ko, ay hindi man lang ako pinagpapawisan. Ibig sabihin, maganda ang pangitain ng panaginip na iyon. At hindi iyon tanda ng kapahamakan o masamang paparating. Lumapit ako sa higaan ni Lolo. Tulog pa rin siya. Sobrang sakit pakinggan ang sinabi sa panaginip na kung kukunin siya, kukunin na nga. Panahon na siguro talaga para magpahinga si Lolo dahil sobrang tanda na niya. Kaya siguro hindi mamatay-matay si Lolo dahil parang hindi pa namin tanggap. Kumbaga ang kulang na lang dito ay ang pagtanggap namin. Hindi rin naman natin masasabi kung kailan dumarating ang kamatayan. Pero sa tagal ng panahon na nabuhay siya, sobra-sobra na ang dapat naming ipagpasalamat sa kanya. Napakatatag niya, napakarami niyang nalampasan. At habang tinititigan ko siyang natutulog, naramdaman ko na unti-unti ko nang tinatanggap ang katotohanan. Kahit buhay pa siya at nakikita kong humihinga. Kapag dumating ang araw na kunin na siya sa amin, alam kong hindi ako ganon mawawasak. Hindi ako ganoon matitinag. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil pinaghahandaan ko na ang loob ko. Dahil mas masakit kung hindi. Kinabukasan, naisipan naming magkakapatid na tumulong sa ate namin
na nagpaparenta ng CR malapit sa ilog. Kami ang naging tagasingil ng bayad. Habang nandoon kami, nanonood lang kami sa mga naliligo, kumakain ng ice cream at nakatupis. De joke lang. Nakikipagkwentuhan sa mga kababata, minsan sa mga dumadaan at sa mga kaedad namin na nagsuswimming sa ilog. Pati mga matatanda nagtatanong-tanong na pinapansin naman namin. Basta isang masaya at kompletong araw lang. Subalit bandang hapon, nakita namin ang tatay namin. Lumuluha ito. Dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa direksyon namin na nakayuko. At kahit malayo pa siya, ramdam ko na kaagad na may nangyaring hindi maganda. At yun nga, ibanalita niya. Wala na raw si Lolo. Patay na siya. Kaninang umaga pa raw, dumaan dito ang ambulansya. Siguro kaya hindi namin napansin. Sanay na kasi kaming may ambulansyang dumaraan papunta sa ilog. Wala na talaga kaming nagawa kundi ang tumulala at lumuha. Tinanong namin si Papa kung anong oras darating ang bangkay ni Lolo. Ang sabi niya, baka kinabukasan pa. Umuwi kami ng mabigat ang dibdib. Pagkarating sa bahay, buong pamilya naming takot na takot at hindi mapigil ang pag-iyak. Lalo na ako. Hindi ko rin kinaya. Tuloy-tuloy lang ang luha ko. Nadagdagan na naman ang gastos. Wala namang problema dahil para kay Lolo iyon. Ang bayad sa pang-imbalsamo, sa burol at sa libing. Hanggang sa tuluyan ng wala. Wala talagang natira. Lahat ng 5 kambing na natira sa amin ay ibinenta na. Kulang pa nga ang napagbentahan para sa lahat ng gastusin. Pero malaki pa rin ang naitulong. 2 tuloy ang iniiyakan ko noon. Ang pagkawala ni Lolo at ang pagkawala ng mga natitirang kambing. Tandang-tanda ko pa bago sila isakay sa kulong-kulong. Kinausap ko sila at niyakap na parang tao rin. Sabi ko sa kanila balang araw, kung saan man sila mapunta, sana magkita-kita pa rin kami kahit sa kabilang buhay. Oo, mababa man para sa iba, pero para sa akin, napakalaking bagay nun. Sobrang sakit sa akin. Sobra na talagang pagmamahal ko sa mga kambing. Mas lalo pang masakit dahil wala na ang mga kambing na nagpapaalala sa akin kay Lolo. Sobrang sama ng loob ko ng mga panahong iyon. Napakasakit. Kaya wala na akong ibang nagawa kundi ang umakyat ng bundok. Doon sa pwesto kung saan ko iniwan ang mga kambing para kumain. Iniisip ko pa lang na wala na ang mga kambing. Naiisip ko na rin na darating ang araw. Nalalago na ang mga damo doon. At hindi na iyon magiging tambayan ko o daanan ng mga tao. Iyak lang ako ng iyak sa ilalim ng puno. Nangungulila talaga ako kay Lolo. Halos sa kanya na talaga umikot ang mundo ko. Humahangin din noon. Alam niyo yung pagkaramdam na parang niyayakap ka ng kalikasan. Ganoon na ganoon. Kaya mas lalo akong napaiyak. Sa lakas ng hangin para akong inihili at inuugoy. Kaya bigla akong napaidlip. Napunta ako sa isang panaginip. Pagdilat ko, nakita ko ang sarili kong katawan na natutulog sa ilalim ng puno. Suot ko na naman ang puting kasuotan na suot ko noong una akong nanaginip. Narinig ko ulit ang boses ng lalaki at ang sabi niya, "Huwag kang mag-alala. Ligtas ang lolo mo at nasa maayos na kalagayan na. Masaya siya ngayon at huwag kang manghinayang sa mga kambing dahil may mas maganda pang mangyayari sa buhay ninyo. Basta manalig ka lang at huwag kang sasali sa mga kaguluhan na maaaring mangyari." Kinabahan ako sa pahayag na iyon kasi ano kayang kaguluhan ang pwedeng mangyari
lalo na't wala na si Lolo. Sobrang payapa naman ang pamilya namin. Pero makalipas lang ang ilang araw, habang malapit nang matapos ang burol ni Lolo, may nabalitaan kami. Ang lolo ko pala ay may malaking ipon. Malaking halaga rin ang perang pinag-uusapan. Sinong mag-aakala? Mahirap lang ang buhay namin. Hindi namin inasahan na mayroon pala siyang naitabi sa kabila ng mga panahong nagtiis kami ng gutom at nagpakahirap sa trabaho. Napakagaling niyang magtago. At talagang sinigurado niyang hindi kami mapapahamak o mawawalan kapag nawala siya. Subalit dahil mayroon siyang 4 na anak, hindi namin alam kung paano pantay na hahatiin ang mana. Dahil marami ang mapagsamantala. Maging ang mga magulang ko ay nagkukumahog para sa parte nila. Hindi man lang nila hinintay na matapos ang paglalamay kay Lolo at mailibing siya ng payapa. Nagsimula silang magdebate at mag-away kung kanino mapupunta ang mas malaking bahagi at kung bakit hindi nalang hatiin ang patas. Kapag gano'n naman ang usapan, ay mayroon ding kukontra. Ipinagpilitan kasi ng iba na ibase sa dami ng anak ang magiging parte. At yun nga, hanggang sa tuluyang nagdagulo. Mukha talagang mga pera, no? Maging ang mga pinsan ko at mga kapatid ko, pati ako, ay hindi na nag-uusap. Isa lang ang naging ugat. Kasakiman sa pera. Nalibing na lamang si Lolo habang napipilitan kaming magsama-sama para lang mairaos ang lahat. At pagkatapos noon, parang ugaling basura na kami. Sagutan kaagad, away kaagad. Ang humawak ng pera ay ang papa ko. Kaya siya ang pinag-iinitan ng lahat. Handa naman siyang ibigay ang napag-usapan. Pero walang maayos na napagkasunduan. Naroon na malaki daw ang naibigay nila kay Lolo nang nabubuhay pa. Kaya ikwinenta nila ayon. Meron namang nagsabi na sa bunso dapat. Meron ding nilaban ng sarili na marami siyang anak kaya dapat mas malaki ang mapunta sa kanya. Di ba ang gulo? Nasa ganong sistema na ang pamilya namin nun. Pero ayaw ko nang mangialam. Sobrang pagod na ang utak ko. Wala akong pakialam sa pera. Pagod na rin ang mga mata ko sa kakaiyak para kay Lolo. Pagod na rin ako sa pagluha dahil sa gulo ng pamilya ko. Kaya ang ginawa ko ay pumunta ulit ako sa bundok. Pagkarating doon ay umupo ako at doon pa ako umiyak ng umiyak. Nakikiusap ako sa mga bagay na hindi ko naman nakikita. Basta salita lang ako ng salita. Sinasabi lahat ng hinanakit ko. Gusto kong lumayo. Ayaw ko ng kaguluhan. Paulit-ulit ang ganong rotasyon ko. Halos araw-araw akong lugmok. Hanggang sa hindi ko na malayan na ilang araw na akong ganon. At nabalitaan ko na lang na naubos na pala ang pera. May mga bagay na binili ang mga magulang ko na halos walang saysay. Nangutang, nagbisyo, nagyabang, at kung ano-ano pa. Ang mga tito ko naman at tita, nagpunta sa ibang lugar, lumipat na ng bahay. Iniwan nila ang barong-barong namin na dati naming tinitirhan. Nagkanya-kanya na sila. Ganon din ang mga kapatid ko. Ako, wala akong kinuha. Wala akong hiningi. Mula sa perang pinaghirapan ni Lolo. Ang tanging na pangkinabangan ko lang, siguro ay ang pagkain. Pero kahit 5 duling, ayaw kong mangingi. Basta wala akong pakialam sa pera nun. Nangyari nga ang inasahan ko. Naubos kaagad ang pera sa isang iglap. Ganon talaga ang tao pag kulang sa kaalaman pagdating sa pera. Nauubos kaagad. Hindi man lang tumatagal ng ilang buwan. Kaya ang nangyari, taggutom, taghirap na naman. Sobrang dami na ng sama ng loob ko. Iniisip ko na lang, kung hindi nawala si Lolo, sana walang ganito. At kung hindi lang naging mapagmalaki ang mga magulang ko, pati na ang mga tito at tita ko, sa yaman na iniwan ng matanda, hindi sana sila umabot sa ganitong kabastusan. Ang ginawa ko, nandoon na lang ako palagi sa ilog.
Dumoy diskarte ako sa iba't ibang paraan para magkaroon ng sariling pera. Ayaw ko nang umasa sa kanila. Nabalitaan ko na lang na kung ano-ano na ang isinasangla at ibinebenta ni Papa para lang may makain kami sa araw-araw. Tumigil rin pala siya sa pagtatrabaho matapos matanggap ang pera ni Lolo. Ang nangyari ay hindi na sunod-sunod kundi sabay-sabay na nakamalasang dumating sa amin. Palagi na lang akong umaasa na magiging maayos din ang lahat. Kahit sa sitwasyong iyon, parang ang labo talaga. Tinakbuhan ko ang bundok. Bundok ng bundok ang punta ko pagkatapos ko sa ilog. Gusto ko na nga lang tumira sa bundok kung hindi lang ipinagbabawal. Hanggang sa hindi ko na matandaan kung paano nangyari iyon. Ang alam ko lang, isang araw, nagpakita sa akin ng personal ang diwatang matagal ko nang nakikita sa panaginip. Wala na siyang dalang kambing. Siguro, dahil wala na rin ang mga kambing namin. Pero nakatingin lang siya sa akin, palagi, at parang naaawa. Yung mukha niya, lungkot na lungkot habang nakatingin sa akin. Para bang gusto niya akong akapin. Gusto niya akong kausapin. Pero hindi niya alam kung paano simulan. Dahil sino nga ba naman ang maglalakas loob lumapit at yumakap sa isang lalaking iyak ng iyak. May mga oras na nakakarinig ako ng mga bulong. Alam niya yung pakiramdam na parang may buhay ang mga puno doon. Na para bang nakikinig sila sa akin at pinag-uusapan nila ako. Isang tanghali noon, sobrang lakas ng hangin. Nandoon ako sa bundok dahil gusto kong maliwanagan ang utak ko. Papikit na ako nang biglang may nahulog sa ulo ko. Medyo mabigat, pero hindi naman ganoon kasakit. Pagkatingin ko, isang pulseras na parang gawa sa bato. Napatayo agad ako. Saan galing iyon? At paano nahulog mula sa itaas? Parang mula talaga sa dulo ng puno. Dinampot ko yung pulseras at tinignan ito ng mabuti. Pero malakas ang kutob ko na parang mamahalin iyon. Kaya naman bumaba ako papunta sa bayan at sinubukan ko itong ipasuri. Habang sinusuri iyon ng tao doon, sobrang kaba ko nun. Gusto kong malaman kung mapapahiya ba ako o magkakapera ako nun. Maya-maya pa, tinawag na ako at kaagad niyang inabot ang pera. Sa tama ng pagkakatanda ko ay 15,000 iyon. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko inasang makakahawak ako ng ganong kalaking halaga. Siyempre, ang una kong ginawa ay namili ng pagkain. Kain lang ako ng kain nun. Sarap na sarap ako. Kasi pakiramdam ko, pinaghihirapan ko ang perang iyon. Pagka-uwi ko, napansin yata ng mga tao sa bahay na marami akong binili. Kaya agad na nagtanong si tatay. Mukhang may pera ka yata anak ha. May nagbigay ba sa'yo ng tip sa ilog? Libre mo naman kami ng ulam. Wala na naman tayong kakainin. Gipit na naman tayo. Gutom na naman tayo. Sige na may 100 ka ba dyan? Wala na po tay. Ibinili ko na ng mga pagkain. Kasi gutom na gutom ako kanina. Pasensya na po tay. Hindi ko na kayo naalala. Talagang sobrang gutom po ako. Pero may pang-ulam naman ito tayo, mga dilata. Ano ka ba naman, Tonyo? Huwag kang magmana sa akin. Naging makasarili ka rin ha. Yung mga kapatid mo, wala namang alam sa mga diskarte. Ano ba naman yan? Wala pa akong trabaho Baka pwedeng maghanap ka muna ng maa-applyan. Ikaw muna magtrabaho, iho. Maghanap na lang po ako ng mauutangan, tay. Tapos, bibilhin ko ulit ang mga kambing. Aalagaan po natin para may pagkukunan ulit tayo. Marami naman po akong natutunan kay Lolo sa pag-aalaga ng kambing. Libre naman ang pagkain ng mga kambing dito Aakyat ka lang sa bundok, busog na sila. Pag nakapag-alaga na ulit ako ng kambing tay,
tsaka na ulit ako tutulong. Tama yan anak. Pag negosyo ang isipin mo para makatulong ka sa amin. Payamanin mo si tatay ha. Sige na. May nag-aaya sa akin ng inuman doon sa baba. Libre yun kaya hindi ako tatanggi. Inom na ako para makabawas-bawas sa iniisip ko. Napakamot na lang ako ng ulo. Wala naman talaga akong pangmatagalang mapakinabangan sa pera ng tatay ko. At ngayon, gusto pa niyang payamanin ko siya. Buti na lang hindi ko talaga sinabi sa kanya ang totoo na meron akong pera. Hinayaan ko lang na paniwalaan ako ng iba na walang-wala ako. Pero iyon talaga ang gusto kong mangyari. Magmukhang mahirap sa mata ng marami. Bumili nga ako ng mga kambing kahit mga bata pa. Sa natirang pera ko, nakabili rin ako ng ilang piraso. Sobra ko pang tinawaran, pero ayos na rin. 2 inahin at 2 lalaki. Ginawa ko ang araw-araw na buhay ko noon, tulad ng dati, nung nandyan pa si Lolo. Yun nga lang, iba na, dahil wala na siya ngayon. Pero hindi ako sumuko. Nagpapastol ako ng kambing araw-araw, at umaasang darating din ang panahon na may isa sa kanila ang mabubuntis. Hanggang sa napaisip ako. Akala ko nagkataon lang na bumagsak sa ulo ko yung pulseras. Pero hindi pala. Sadyang may salamang ka talaga sa pangyayaring iyon. Habang nagpapastol ako at binabawi ang mga kambing ko, may nahulog na naman sa bato ko. Isang singsing na parang gawa sa ginto. Nagtaka na ako. Kasi saan naman yun manggagaling? Yung pulseras baka nagkataon lang. Pero yung singsing, halatang may bumato talaga. Sinubukan kong magtingin-tingin sa paligid. Baka may tao lang na nagtatago. Pero wala talaga. At kung meron man, alam kong kikilos ng kakaiba ang mga kambing. Dahil nararamdaman nila kung may naglalakad. Kaso, wala talaga eh. Medyo kinalabutan ako. Kaya nagmandali akong umalis sa bundok. Habang hila-hila na ang mga kambing. Nung sumapit ang gabi, ay hindi ako mapakali. Alam kong napaka-imposible ng sasakyan sa lugar namin. Pero gumawa ako ng paraan. Pinuntahan ko yung kaibigan ko. Siguro hindi pa sarado ang sanlaan. Sumakay ako sa motor niya. At hindi ko sinabi sa kanya ang tunay na intensyon ko. Sabi ko, may titignan lang ako sa bayan. Nang muli kong tignan ang singsing, totoo na naman iyon. Hindi peke, totoong ginto at malaki ang halaga. Kaya sobrang saya ko. Naisip ko, may pambili na naman ako ng kambing. Talagang gustong gusto kong bumili para maparami sila ulit. Kasi malaki ang kita sa lugar namin. Nangako ako sa sarili ko na kapag may sobra, bibili naman ako ng baboy. Talagang nasabik ako noon. Kaya dinaan ko na lang sa paglibre sa tropa ko. Dahil siya rin ang naghatid sa akin. Siyempre, kinabukasan, nanlibre ako ng ulam sa pamilya ko. Masarap iyon. Dala-dala ko pa ang 3 litsyong manok. Sinabi ko na lang, nakarami ako ng tip sa ilog. Maraming nagbigay sa akin sa parking. Talagang kinakabahan ako noon sa mga pagsisinungaling ko. Kasi baka mahuli nila ako paunti-unti. At baka mag-isip sila ng masama tungkol sa akin kung saan ako kumukuha ng pera ko. Hanggang sa nadagdagan na naman ng mga kambing ko. 2 babae ulit. Para mas malaki ang tsansang may mabubuntis at mas mabilis silang dumami. At dahil may sumobra pa akong pera, nakabili ako ng isang maliit na baboy. Tinali ko lang iyon sa paanan ng bundok. Hindi ko na inuwi sa bahay para hindi nila malaman na meron naman akong bagong alaga. Lumipas ang 3 buwan. Nagsimula nang magbuntis ang mga kambing ko. Hindi ako makapaniwala kasi sabay-sabay sila. Sobrang saya ko noon. Tapos,
Ang dami ng kapitbahay namin ang nagsasabi na bibili sila sa akin kasi gusto rin nilang mag-alaga. Kahit hindi pa lumalabas sa mga sanggol na kambing, meron na kaagad perang nag-aantay sa akin. Tuwang-tuwa nga ako noon. Nagkakaroon ako ng mga wardong panaginip o minsan parang may mga pangitaan tungkol sa Sierra Madre. Na isang beses, nakita ko ang sarili kong nakatayo sa tuktok ng bundok. Tapos nakakita ako ng mga puting nilalang na nagre-ritual. Maraming kandila at nakapabilog sila, parang nananalangin. Maliwanag ang langit, parang may nakabukas at pakiramdam ko may nakikinig sa mga dasal nila. Sa gilid naman, nakita ko si Lolo. Nanonood lang siya hanggang sa tumingin siya sa akin at kumaway. Pagkatapos nito ay lumapit siya. O apo, kilala mo pa ba sila? Isa yan sa mga engkanto na nandito sa bundok. Tuwang-tuwang ilan sa kanila sa'yo, kaya sabi nila, bibigyan ka raw nila ng swerte. Payayamanin ka nila. Ingatan mo ang mga yaman mo ha. Huwag mong hayaang mangyari sa'yo ang nangyari sa akin. Yung matagal kong tinagong yaman na nauwi lang sa gulo ng pamilya. Pagkaramdam ko nga kasalanan ko. Pero hindi ko naman inasahan na napalaki ko pala ng mga sakim ang anak ko. Sila po ba ang nangbabato sa akin ng mga pulseras at singsinglo? Bakit po nila ginagawa yon? Pero malaki ang pasasalamat ko sa kanila, Lo. Ano po bang ginagawa mo dito sa bundok, Lo? Nandito ka lang ba? Hindi ka ba sumasama sa liwanag? Hindi mo ba alam kung saan ka pupunta? Wala akong ibang pupuntahan, apo. Napakaganda dito sa bundok ng Sierra Madre. Napakalawak. Ang dami kong magagandang bagay na nakikita. Mababait ang mga engkanto dito kapag hindi mo sila inaabuso. Sila ang nag-akay sa akin na dito muna ako manatili. Wala namang masamang mangyayari sa akin dito. Puro kabutihan ang ibinibigay nila. Mabubuti silang lahat. Tingnan mo kung paano sila manalangin. May nakikinig sa kanila sa langit, kaya dito lang ako. Ikaw naman, palagi kitang binabantayan. Kaya huwag kang magpasaway at huwag kang magpapabago ng landas mo sa buhay. Nakikita ko ang mga kapatid mo na nagiging mabisyo na rin sila. Kaya ikaw, huwag mong sasayangin ang tulong na ibinibigay sa iyo ng mga engkanto. Dahil yan ang makakapagpabago ng buhay mo. Yan din ang makakapagpalayo sa iyo sa sitwasyong ayaw mo. Ibang-iba ang hirap ng taong walang pera, apo. Kung ganun, Lo, at nandito ka lang din naman, tulungan mo ako sa pagpapalaki ng mga kambing, ha? Huwag mo akong pababayaan sa ganun. Pakiusap, Lo. Para kahit wala ka na, meron pa rin akong matutunan mula sa'yo. Miss na kita, Lo. Tandaan mo yan, ha? Mahal na mahal kita. Hindi ko to sasayangin. Hindi ako magbibisyo. Palagi kong papapakinggan ang mga pangaral ninyo. Mahal na mahal kita, Lolo. Miss na din kita at mahal na mahal kita, apo. Nakakatuwa ka pa rin kahit nangungulila ako. Naaalala ko yung asim mo noon. Yung pagkabantot mong bata ka pa. Pero mahal na mahal kita. Basta tandaan mo to. Ang misyon mo sa buhay ay magnegosyo. Yan ang tandaan mo. Maniwala ka, apo. Yayaman ka niyan. Payayamanin ka. Maniwala ka kay Lolo palagi at sa mga engkanto ng Sierra Madre. Hindi tayo minsan binigo ng bundok na to. Kahit sa bagyo, pinoprotektahan tayo. Kaya manalig ka, apo. Lagi kang magdasal at lagi kang maging mabuting bata. Lumuluha akong gumigising noon. Parang gusto ko pang bumalik sa pagtulog. Bitin na bitin ako. Gusto ko pang makausap si Lolo. Gusto ko pang pahabain ang oras namin sa isa't isa.
Gusto ko pa siyang mahawakan, pero hindi ko man lang nagawa. Natapos ang usapan namin. Siya ang huling nagsalita at hindi ko man lang siya nasagot. Nalungkot ako noon. Hindi ko maiwasang mapatingin sa bintana kung saan lagi ko siyang tinatanaw dati. Sana hindi niya ako iniwan. Ang magagawa ko na lang talaga siguro ay makinig sa kanya sa mga bilin at payo niya. Nagsimula ang umaga ko sa isang tasa ng kape. Tapos, agad kong kinuha ang mga kambing ko para iakyat sa bundok. Pinakain ko rin ang baboy at dinala ng tubig ang mga alaga ko. Tumambay ako doon hanggang magtanghali. Pagsapit ng tanghali, umalis ako. Hindi muna pupunta sa ilog. Basta gusto ko lang maramdaman ang bundok. Dahil doon ko nalaman na nandoon pala ang lolo ko. Aminado akong umaasa talaga ako na sana managinip ako kay lolo. Sana makita ko ulit si lolo. Pero hindi nangyari iyon. At may kakaiba pa. Pagkagising ko, may bigat akong naramdaman sa kamay ko habang pinupunasan ko ang mga mata ko. Pagkatingin ko, marami ng gintong pulseras ang suot ko. Ang bigat-bigat nila. Napahawak ako sa leeg ko. May mga kwintas din. Hindi ako makapaniwala. Agad ko silang tinanggal. Tsaka inalis ko ang t-shirt ko at itinago sa loob. Baka kasi may makakakita sa akin. Tinitigan ko ulit ang mga bagay na yon habang kumakabog ang dibdib ko. Oo, mga gintong pulseras, mga gintong kwintas. At hindi ko alam kung bakit sila nasa akin kapag paggising ko. Napatingin ako sa paligid at kutob ko bigay na naman ito ng mga engkanto. Pero parang panaginip talaga ang buhay ko noon. Nagkaroon ako ng napakaraming pera. Ayaw ko na maling pumunta sa sanlaan. Gusto ko na lang talagang ibenta yung mga ginto. Kasi baka magsimulang magduda ang mga tao doon sa akin. Lalo na nung ibinigay ko ang sandamukal na ginto. Baka isipin nila na nagnakaw ako. Nagtanong-tanong ako kung saan ko pwedeng ibenta ang mga gintong iyon. Siguro 5 araw bago ako nakahanap ng bibili. Doon daw sa Binondo at sa Recto. Marami daw bumibili doon. Hindi ko iyon ibinenta sa isang bagsakan lang. Paiba-iba ako ng mga bumibili. At sinasabi ko na lang na ipinamana iyon sa akin ng lolo ko at matagal na siyang patay kaya ibinebenta ko na. Naniwala naman ang mga bumili. Hindi ko na matandaan kung gaano kalaki ang halagang nakukuha ko, basta sobrang laki niya. Nang may makita akong lote, kayang-kaya ko pala iyong bilhin at may sobra pang kaunti. Kaya hindi na ako nagdadalawang isip. Nagpatulong agad ako sa kapitan. Nasa tamang edad na rin ako noon, kaya pwede nang ipangalan sa akin ang lupa. Wala akong kaalam-alam sa proseso ng pagbili, kaya nagpatulong ako. Mabuti na lang din at mabait ang may-ari. Tinulungan niya ako sa lahat at hindi siya naging gahaman. Kasi may mga papel pa palang babayaran noon sa munisipyo. Mga tax daw. Ibinigay niya sa akin ang kompletong papeles ng lupa. At talagang tinulungan niya akong ipinalipat niya sa pangalan ko. Siya pa ang kumuha ng abogado. Ang tanong ko lang doon ay paano ko kaya maililihim ito sa pamilya ko. Gawa ng alam nila, lahat kami ay mahirap. Pero ako umaasenso na pala ng paunti-unti. Ang sobrang pera, ipinambili ko ng mga materyales. Nagpagawa ako ng mga kulungan para sa mga kambing at mga baboy. Oo, mga baboy. Dahil kaya ko na rin bumili ng maramihan. Noon, nag-iisang baboy pa ang inaalagaan ko. Hanggang sa ngayon, nadagdagan pa ang mga alaga ko. Wala na akong mahihiling pa noon. Kumuha rin ako ng tauhan. Dahil nanindigan akong hindi pa yon ang huling ginto na ibibigay sa akin. Meron na akong tagabantay ng kambing at baboy.
Pero hindi rin nagtagal. Nalaman ng pamilya ko ang tungkol sa lahat. Siyempre, ang tatay ko ang unang nangharang sa akin. Walang hiya ka naman, Tonyo. Talaga namang bata ka, nagagawa mo pa talaga maglihim sa amin. Napaka makasarili mo. Sabi ko na nga ba totoo ang kutob ko. May iniwang yaman sa'yo ang lolo mo. Dahil kayo lagi ang magkasama. Paano mo nalihim sa amin yan? Nakita mo namang nag-away-away pa rin kami. Kung niyabang mo sana ang pera mo, hindi sana ako nagmukhang kawawa sa mga kapatid ko. Tay, walang iniwan na yaman sa akin si lolo. Wala siyang kinalaman sa kung ano pang meron ako ngayon. Pagsisikap ko to dahil nagtyaga akong paramihin ang mga kambing. Tigilan niyo nga ako sa pangbibintang. Wala naman akong napakinabangan sa inyo mula sa perang yon. Kaya hindi ako obligado na bigyan kayo ng sobrang laki. Nanglilibre naman ako ng pagkain paminsan-minsan na. Pero bigyan kayo ng pera. Ayaw ko, tay. Dahil ibibisyo nyo lang. Iinom nyo lang. Nakakaano kayong tulungan. Ano, Tonyo? Nagkapera ka lang? Nagmamalaki ka na? Ganyan ka na ba talaga kayabang? Ganyan na ba katigas ang mukha mo? Sige, panindigan mo yung ugali mo. Pero tandaan mo, magulang mo pa rin kami. Kahit hindi sa amin nakapangalan ang mga yan, may karapatan pa rin kami. Gusto mo, kunin ko pa ngayon yung lupa mo. Ano, ha? O baka gusto mong lasunin ko ang mga kambing at baboy mo? Tigas na mukha mo, pati sa amin naglihim ka. Kung hindi ko kayo tutulungan, at hindi ko ibibigay sa inyo kung anong meron ako, ano pa bang pwede kong gawin para tigilan nyo ako? Pakiusap, huwag nyo na akong pakialaman, tay. Kasi ayoko talaga kayong tulungan. Hindi ko kaya. Hindi ko gusto. Walang sinseridad. Pwede, umalis ka na sa poder ko. Doon ka tumira kasama ng mga kambing at baboy mo. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo, Tonyo. Tignan natin kung ano ang mapapala mo sa pagtalikod mo sa amin, sa pagiging malamig, madamot at makasarili mong bata ka. Para kang hindi pinalaking binibigay sa'yo ang lahat. Ano, tay? Lahat? Lahat ng sama ng loob? Yun bang binibigay nyo? Napangiti ako ng mapait. Hindi ko na kayang pigilan ng luha at galit na sabay na sumisiklab sa dibdib ko. Sige po, aalis na lang ako. Mas pipiliin ko pang makasama ang mga kambing at baboy ko kaysa makasama sa mga taong kagaya mo na mas baboy pa sa baboy. Umalis talaga ako sa bahay noon. Pinanindigan ko ang desisyon ko. Ayaw ko na talaga. Sobrang sama ng loob ko. Pumunta ako sa lupa na talagang akin. Nandun si Rek, ang bantay. Hindi na naman kami nalalayo ng edad at mabait siya, kaya pinapasahod ko siya ng tama. Talagang maayos at maaasahan ang pagkakaibigan namin ni Rek. May maliit akong ginawang tulugan doon. Kasya kaming dalawa. At ayos lang kay Rek na doon kami magtabi. Nagulat ako sa sinabi niya. Pero kahit papano, gumaan ang loob ko. Sobrang ginhawa na may taong nakakaunawa sa akin. Isang taong hindi ko kailangang paglihiman. Tones, di ba yung yaman mo, yung mga pera na ibinigay sa iyo ng mga engkanto sa Sierra Madre? Huwag ka nang maglihim. Ligtas din naman yan sa akin eh. May lahi kasi kaming manggagamot. Bukas ang ikatlong mata ko. At mabilis ang pagkaramdam ko sa ganitong bagay. Hala, ganun ba, Rek? Ano bang nakikita mo na hindi ko nakikita? Sabihin mo nga sa akin. Maging totoo ka. Kasi hindi ko na rin alam kung ano ang nangyari sa buhay ko eh. Para bang masyadong mabilis ang mga pangyayari. At pagkaramdam ko, hindi ko na mahahabol. May mga engkanto sa likod mo at ramdam ko, magaan ang presensya mo. Mababait ang mga engkanto. Parang inutusan ng lolo mo na bantayan kanila. Hindi ka maliligaw ng landas, Stones. Maraming mabubuting nilalang ang nakapalibot sa iyo, kaya hindi ka mapapahamak. Kaya huwag kang mangamba sa tatay mo ha. Hindi niya magagawa ang anumang masama sa mga alaga mo. Ay,
Mabuti na lang kung ganon. Kasi hindi ko na talaga alam, Rick eh. Hindi ko na alam kung tama pa ba itong nangyayari sa buhay ko. Ay, siguro hindi naman nila ako sisingilin ng kapalit, diba? Hindi naman nila ako kukunin o mahihingi na hindi ko kayang ibigay. Kasi kung oo, ihinto na lang ako. Hindi ko itutuloy to. Kapag binigyan pa nila ulit ako ng ganyang kalaking biyaya, iiwan ko na lang sa bundok. Ayoko nang may kapalit, Rick. Ayoko nang may kapalit na hindi ko naintindihan. Naku, wag mong gawin yan. Tanggapin mo kung ano man ang binibigay nila. Galing yan sa kalooban nila, hindi basta-basta. Kaya nga sabi ko sa'yo nandyan ang lolo mo. Sigurado ako, alam mo rin yun. Sa pakiramdam mo nandun yun. Hindi ka bibiguin ng matanda, Tons. Hindi ka niya pababayaan. Baka nga sa kanya rin mismo nang galing ang mga biyayang natatanggap mo. Kaya tanggapin mo lang, Tons. Huwag mong itaboy. Salamat talaga, Rick. Salamat sa tulong mo. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung wala ka rito. Hayaan mo. Kapag yumaman ako, pati ikaw, yayaman din. Hindi ako madamot sa taong marunong umintindi. Kaya lang, baka pwede mo rin akong tulungan mag-isip. May alam ka bang negosyo bukod sa pag-aalaga? Yung hindi basta maubos ang pera. Mag-usap tayo, Rick. Ayaw kong umasa lang sa ibinibigay ng mga yon. Kailangan din nating kumilos para pareho tayong umasenso. Kung gusto mo, Tons, kainan na lang. Kasi nasa Norsagaray tayo at maraming pumupunta rito. Marami din ang gustong kumain at marami rin gustong magutom. Dahil nga naliligo sila sa ilog, diba? Pwede nga yun, no? Pero problemahin muna natin ang pagbubugod natin sa higaan. Baka isipin ng mga tao bakla tayo eh. Kasi tabi tayo kung matulog. Oo nga, no? Bukas kaya makakabili na tayo ng mga materyales. Baka pwede na rin natin planuhin yung mga putahe at lulutuin natin. Magaling ako magluto eh. Sige, bumili na tayo para maisakatuparan natin yung ideya natin. Nasasabik na ako. Ginawa namin ang dapat gawin. Bumili kami ng isa pang higaan para magkabukod kami. At pagkatapos nun, bumili kami lahat ng materyales na kakailanganin sa pagluluto. Dahil wala naman talaga kaming anuman noon. Grabe. Sobrang tuwa ako noon. Alam niyo yung pakiramdam na hindi ka nangangamba kung baka magkulang ang budget. Kasi sobra-sobra pa rin. Pagkatapos, nag-isip kami ng mga putahe at namili kami ng mga kailangan namin. Kinabukasan, ang una naming plano ay ilako ang mga pagkain sa may ilog. Kakaunti pa lang ang niluto namin. Kaya kung sakaling masayang, pwede rin kami na lang ang kumain. Sa hindi inaasahan, marami ang nasasarapan. Marami ang bumili. Isa na lang ata ang natira noon. Iyon na lang ang nagsilbing ulam namin ni Rick sa gabi. Kinabukasan, ibang putahe naman ang niluto namin. At dinala namin ulit sa ilog. Naubos ulit agad. Hanggang sa tumatlo o mapat ng 5, palaging nauubos ang pagkain. Lagi kami kumikita at lagi kaming lumalamang sa nakaraan. Ang bawat araw, tila doble-doble ang tubo namin. At ramdam ko ang tuwa sa tagumpay namin ni Rick. Paunti-unti natupad na namin ang pangarap namin na kainan. May sarili na kaming paglulutuan at pwesto. May mga kumakain doon at kumukuha rin kami ng mga order. Tuloy-tuloy lang ang kita namin. Ang mga kambing ko naman ay sobrang dami na. Kaya marami na rin ang bumibili. Hindi na ako nanghihinayang kapag nababawasan sila. Kasi alam kong marami pa naman at hindi ako mawawalan. Tuloy-tuloy ang biyaya hanggang sa nakapagbatayo pa rin kami ng bahay-bahayan. Ginawa namin itong maganda at maayos syempre. At mayroon na rin kaming sariling CR. Hindi na ito nawawala sa pang-araw-araw naming kagustuhan. Kapag wala na kaming ginagawa o may libreng oras, tumatambay kami sa Sierra Madre. Nandoon lang kami sa paanan ng bundok, nakaupo,
nagkwakwentuhan at nagtatawanan sa mga paghihirap namin noon. Natatawa rin kami sa mga naaabot naming tagumpay na Rick. Nakakasalubong ko pa rin ang mga kapatid ko, pero hindi na nila ako nililingon. Nakikita ko rin ang tatay at nanay ko sa ilog. Hindi ko alam kung namamalimos ba sila o nagpaparking lang. Naawa din naman ako sa kanila. Gusto ko silang tulungan, pero hindi ako ang dapat humingi ng pasyensya. Sila ang dapat lumapit. At habang lumalago rin ang kainan, nakakuha na rin kami ng mga tauhan. Mga tagaluto, taga-serve, at tagalinis na rin. Marami ang humanga sa amin ni Rick, lalo na't bata pa lang kami. Mga 20 pa lang pataas ang edad namin. Pero hindi ko sinasabi ng diretso dahil baka maraming makakilala. Ginawa namin ni Rick ang gusto namin. Lagi kaming umaakyat sa bundok ng Sierra Madre, kahit hanggang paanan lang. Doon kami nagdadasal at nagpapasalamat. Marami akong natutunan kay Rick. Mga bagay na natutunan din niya sa pamilya niya. Dumadalas na rin noon ang aking mga panaginip kay Lolo. Madalas siyang makipag-usap sa akin at sinasabi niya na masaya siya sa mga narating ko. Ramdam ko ang kanyang pagmamalasakit at pagmamahal kahit wala na siya rito. Gumaya kami kay Lolo, sa totoo lang. Halos maging bantay na kami ng bundok. Kapag may aakyat para tumambay, lagi naming sinisigurong walang tambay at may mga tama ng alak. Palagi naming sinasaway ang mga sobra. Mabuti na lang at kilala kami sa buong lugar ni Rick. Talagang walang umaaway sa amin. Walang bumabastos. Sabi namin ay bawal na bawal talaga. Lagi naming sinasabi, kung gusto nilang tumambay at uminom, pwede naman sa kainan namin. Kasi maganda naman doon na talagang pinaganda namin ang lugar. Ginawa namin itong kaaya-aya sa mata ng mga tao para laging balik-balikan. Pagaramdam ko, dahil na rin sa pagiging madasali namin ni Rick, mas lalo pang tumatag ang pagkakaibigan namin. Hindi kami nagpasilaw sa pera, kahit dumadami na ang pumapasok sa amin. Naging patas ako kahit ako ang namumuhunan at bumili ng lahat. Hindi ako kumukuha ng sobra sa parehong pera na pinaghirapan namin ni Rick. Napaganda ko ang buhay ni Rick at napaganda rin niya ang buhay ko. Masaya kami at masaya ang pamilya ni Rick sa amin. Naiinggit nga ako sa totoo lang. Pero iniisip ko na lahat ng ito ay dahil kay Lolo. Sigurado akong masaya sa kung saan man siya ngayon. Lalo na at kasama pa rin ang mga engkanto sa Sierra Madre na tumutulong sa amin. Nagkaroon ulit ako ng panaginip. Nagpakita na naman sa akin ang diwata. Yung napakagandang diwata ng bundok. Tapos narinig ko ulit ang boses ng lalaki. Yung boses na parang nagmumula sa isang malaking puno na nagsasalita. May sinasabi siya sa akin. Tonyo, tumulong ka sa mga magulang mo. Kahit gaano kalaki ang sama ng loob mo sa kanila, kailangan kanila ngayon. Baka sakaling magbago sila. Nalululong sila sa bisyo at wala na silang makain. Baka kapag tumulong ako, lalo silang malulong kasi may inaasahan sila sa akin. Hindi kaya ganon? Hindi, Tonyo. Kailangan nila ng may magtatama sa kanilang landas. Kailangan nila ng tulong at ng unawa. Kaya nalululong sila sa ganitong mga bagay para hindi nila isipin ang mga pangit na nangyayari sa buhay nila. Masyado na silang natatapakan ng ibang tao, Tonyo. Pagpasensyahan mo ang tatay mo. Lalo kang pagpapalain kapag pinili mong ipairal ang kabutihan mo. Tatanggapin pa kaya ako ng tatay ko? Baka hindi niya ako kakausapin. Baka hindi niya rin ako papansinin. Baka itaboy niya ako.
Ang tingin nila sa akin, mayabang daw, di ba? Yung mga kapatid ko nga nakikita ako, pero hindi ako kinakausap. May pag-asa pa kaya? Nahihiya lang sila sa iyo, Tonyo. Inaantay ka nilang lumapit. Inaantay nilang ikaw mismo ang magsimula. At kahit ako, napapaisip ako kung paano iyon posible. Kaya lumapit na ako sa iyo. Bukas na bukas puntahan mo sila ha. Tumango ako sa nilalang at pagkagising ko, sinabi ko kay Rick ang napapanaginipan ko. Si Rick naman kahit medyo nag-aalangan siya, sabi niya, kailangan kong sumunod dahil utos naman iyon ng engkanto. At hindi naman ako ipapahamak. Sadyang ang problema lang talaga namin ay ang ugali ng pamilya ko. Pero mas naniwala kami sa suhestyon ng lalaki. Kaya sinamahan ako ni Rick. Namili kami ng mga grocery. At pagkatapos ay pumunta kami sa bahay. Halos mangiyak-ngiyak ang nanay ko nang makita niya ako at niyakap. Akala daw niya, nakalimutan ko na sila dahil umasenso na ako sa buhay. Sabi ko, hindi naman ganon. Kailangan ko lang silang bigyan ng panahon at hintayin. Ang gusto lang ng tatay ko ay magbigay ako kaagad kahit wala pa akong nasisimulan. Nandoon ang tatay ko at nakita ko sa mukha niya na nahihiya siya sa akin. Pero binuhat pa rin niya ang mga grocery na binili ko para sa kanila. Ang mga kapatid ko naman, ganoon din ang kilos. Kung samaan nila ako ng tingin sa ilog noon, akala mo hindi kami magkadugo. Pero pinatawad ko na sila sa puso ko. Sadyang kinakausap ko lang noong mga panahong iyon, si Mama. Samantalang si Rick at tatay ko naman ang magkakwentuhan. Kinumusta ko ang kalagayan nila. Sobrang gutom. Mas bumibili pa rin sila ng alak noon para hindi nila iniisip ang kakulangan sa buhay nila. Parang wala sila talaga sa katinuan. Lalo na't wala rin namang nahahanap na trabaho ang tatay ko noon. At para bang nagpakalunod na lang sa sariling problema. Sabi ko sa nanay ko kung gusto niyang magluto sa kainan namin ni Rick. Pwede siyang magtrabaho doon. Sobrang tuwa niya. Sabi ko pa nga, dadagdagan ko ang sahod niya, presyong magulang. Ganoon. Pati mga kapatid ko napangiti kasi may pagkukunan na rin sila. Nang lumapit ang tatay ko, alam ko kaagad ang gusto niyang mangyari. Kaya tumalikod kaagad ako. Alam kong hihingi siya ng pera para ipangbili ng bisyo niya. Baka naman, Tonyo, pwede kahit 500 lang. Ipagdiwang na lang namin ng mga kapatid mo na pinansin mo na kami ulit. Bibili lang ako ng konting-konting alak lang. Sige na oh. Ay tay, hindi. Hindi pwede. Bawal iyon tay. Hindi pwede ang pera ko sa bisyo. Pero pwede naman kayong kumain sa kainan ko ng libre. Ganun na lang. Ganun na lang kayo magsilibra. At ayos na tayo lahat. Alam mo anak, pasensya ka na ha. Hindi ko inasahan na ganito ang mangyayari. Ang layo na ng narating mo. Tignan mo may sarili ka ng bahay. May negosyo ka pa. May lupa ka. Hindi ka na uubusan ng pera. Pangarap ko yung maranasan dati. Kaso wala eh. Hindi ako masipag. Hindi rin ako madiskarte. Pero sobrang saya ko para sa iyo anak. Salamat din sa lahat tay. Okay na tayo. Lalo na ako. May napatunayan na sa buhay. Dahil sa mga salita mo sa akin nun. Pero wag kang mag-alala tay. Pinatawad na kita. Huwag kang mag-alala. Ako na ang sasalo nito. Ako na ang magpapakumbaba. Pasensya ka na rin sa mga nasabi ko. Nadala lang ako ng galit. Ayos lang yun anak.
Alam mo namang mahal na mahal ko kayong magkakapatid. Minsan talaga, nag-iiba ang takbo ng utak ko kapag naiinis ako. Parang pakiramdam ko, pinagkakaitan nyo na ako. Kasi noon, binibigay ko naman lahat sa inyo kahit papano. Pero ayon, paano ba yan? Doon ka na ba talaga titira sa bahay nyo? Hindi ka na ba uuwi dito? Hindi na, tay. Pero welcome kayo sa bahay namin ni Rick. Pwede kayong pumunta kahit anong oras. Kapag nagugutom kayo, kumatok lang kayo. Alam ko rin naman na ganito ang gustong mangyari ni Lolo, na magtulungan tayo. Sige na po, mauna na kami, tay, nay. Basta, alam niyo naman kung saan ang kainan ko. Doon niya ako pupuntahan palagi. Aminado ako. Nabawasan talaga ang sama ng loob ko. Parang may tinik na nabunot sa dibdib ko. Ang gaan-gaan ang pakaramdam ko nun. Parang nabawasan ako ng isang kaaway sa buhay. Sobrang saya ko nga eh. Kasi pakaramdam ko, unti-unti na akong gumiginhawa. Hindi lang sa pera, kundi sa espiritual. Dahil sa tuwa, napahalo ako bigla sa trabaho sa kainan. Parang kung ano-ano na lang ang ginawa ko. Naging server ako, naging tagalinis, kung saan-saan ako sumisingit. Para akong hilaw sa sobrang saya. Kinabukasan, nagsimula na ang nanay ko bilang tagaluto. Sobrang sarap talagang magluto ni nanay. Halos lahat ng customer, puro papuri ang sinasabing nagustuhan daw nila ang mga putahe ni nanay. Ako naman, hindi ko maitago ang saya ko. Iba yung pakaramdam na makikita kong may lugar na ulit ang nanay ko sa buhay ko. At bahagi pa siya ng negosyong pinaghirapan namin ni Rick. Totoo nga ang sinabi ng lalaki sa bundok. Mas lalo pang bumaha ang swerte sa buhay ko nang natutunan kong patawarin ang sarili kong pamilya. Dahil sa sobrang dami ng taong dumadagsa sa amin, nakapagpatayo pa kami ng kambingan sa Santa Maria, Bulacan. May sarili na kaming kainan doon na puro kambing ang mga putahe. Dinatayo talaga ng mga tao kasi bihira ang ganong klaseng kainan, diba? Lalo na sa papaitan at mga kaldereta. Pinatayuan ko rin ang sarili nilang bahay sina nanay at tatay. Pati na rin ang mga kapatid ko. Pinag-aral ko silang lahat isa-isa sa pinakamagandang paaralan. Binibigay ko sa kanila ang mga gusto nila. Ang mga kailangan nila basta anumang hihingi nila sa akin. Huwag lang kotse. Basta maliliit na bagay agad-agad kong binibigay. Pinaparamdam ko sa kanila ang buhay na hindi ko naranasan noon. Wala na silang dapat pang alalahanin. Pahinga na lang si mama at papa. Hindi na nila kailangan magtrabaho. At kung gusto nilang tumulong sa kainan, ginagawa naman nila. Talagang wala na kaming mahihiling pa. Nagkaroon din kami ng 2 pinaparentahang cottage sa North Sagaray, kung saan talaga kami nakatira. Ibig sabihin nun, marami na kaming pagkukunan ng kabuhayan. Si Rick naman, tinulungan din niya ang pamilya niya. Patas kami. Pareho kaming may matatag na buhay. Pero kahit kailan, hindi namin nakalimutang magdasal sa bundok at tumambay pa rin doon. Kumbaga, binibigyan namin ng oras ang mga nilalang na tumulong sa amin para magkaroon kami ng magandang buhay. Pati na rin ang kaluluwa ni Lolo na nandoon. Hindi na malayan sa paglipas pa ng mga taon, ay naging supplier din kami ng mga karne nun. Mga mumurahing karne lang, murang manok at baboy, para maibenta din ang mura ng mga taga-Bulacan sa palengke. Ang layo na ng narating natin, Tons. Hindi na tayo kagaya dati na palakad-lakad lang sa ilog. Nag-aantay sa parking, tapos sa CR.
Ngayon, kaya na nating maligo kahit sa ang ilog nang hindi na kailangan magtrabaho. Kaya na natin lahat ng dating pangarap lang. At salamat sa iyo, Rek. Kung hindi mo pinapalakas ang loob ko noon, baka sumuko na ako. Malaki rin ang pasasalamat ko kay Lolo kasi hindi niya ako pinabayaan. Pati sa mga engkanto sa bundok. At higit sa lahat, ang Panginoon. Iba pala talaga ang balik kapag may malasakit ka sa kalikasan, no? Kapag iniingatan mo at pinapahalagahan mo, pati mga hayop. Sa totoo lang, sa pagkakatanda ko, kaya ako nabiyaan ng ganito. Dahil mahal na mahal ko yung mga kambing ni Lolo. Lagi rin akong nakatambay sa bundok noon. At dahil doon, napayaman nila ako. Sino bang maniniwala na ganun, di ba? Ano ba naman, Tons? Salamat din sa iyo. Sobrang salamat talaga sa iyo. Kung hindi mo siguro ako kinuha bilang tagabantay ng kambingan at mga baboy mo noon, baka hanggang ngayon, palakad-lakad pa rin ako sa ilog. At hindi ko alam kung saan ako pupulutin eh. Ikaw ang nag-ahon sa akin dito, kaya malaki ang parte mo sa buhay ko, no? Kaya kung mawala ka, alam mo, kung babae ka lang, baka inasawa na kita. Kadiri ka naman. Kadiri ka talaga. Hindi na ito mawawala sa isip ko. Pagkatapos mo sabihin yun, bakla ka pala eh. Pero alam mo, paghihirap natin to lahat. Kaya lahat ng meron tayo ngayon, dapat nating ipagmalaki. Kahit tinulungan tayo ng mga engkanto, tunay talagang mahiwaga ang Sierra Madre, no? Ang tagapagtanggol ng Luzon. Tapos natutulungan pa tayo. Ang galing. Grabe. Pero hindi natin pwedeng ipagkalata. Baka pagtawanan lang tayo ng mga tao. Hayaan na lang natin silang isipin na nagsumikap talaga tayo. At atin lahat to. Kung tutuusin, parang pinautang lang tayo ng bundok. Ganun. Tons, basta manindigan tayo kahit tumanda na tayo. Tatambay pa rin tayo sa paanan ng Sierra Madre, ha? Magdadasal pa rin tayo kahit magkanya-kanya na tayong buhay. Darating din naman tayo sa puntong magkaroon tayo ng mga sarili nating pamilya. Alam ko rin na may mga babaeng nakatingin sa iyo. Huwag kang mag-deny. Pero kahit anong mangyari, huwag natin kakalimutan kung saan tayo nagmula. Turo din yan sa akin ng lolo. Huwag na huwag mong pagtatayduran ang mga nilalang ng kalikasan. Kasi gumaganti sila. Nagtatampo sila, sumasama ang loob. Pwede nilang buwiin lahat. Pero alam ko naman, Tons, kaya kanila binigyan ng ganitong biyaya dahil alam din nilang karapat dapat ka. Hindi ko kakalimutan ang bundok na to, Rick. Bakit ko naman gagawin yon? Lahat ng alaala namin ni Lolo ay nandito. Kaya tuwing nakikita ko to, minsan napapaluha ako sa saya. Sa isip ko lang. Hindi ko pinapakita sa iyo kasi nakakahiya. Pero totoo yon. Diyan sa mga puno, sa mga halaman, pati sa lupa, saksi lahat yan sa buhay namin ni Lolo. Lahat ng oras naming magkasama, lahat ng kwento, lahat ng hirap, nandirito lahat. Pero kahit wala na siya, buhay pa rin siya sa bundok. At alam ko, Lulos Boykas talaga, Nus. Kawawa naman si Tonyo. Namimiss si lolo niya. Pero alam mo, darating din ang araw na magiging lolo ka rin. Baka hanap-hanapin ka rin na magiging apo mo siguro. Iyakan ka rin nila pag naalala ka nila. Sana kahit pagtanda natin, kahit uugod-ugod na tayo, bantayan ka pa rin ng mga engkanto. Sana hindi ka nila bibitawan, Tons. Kasi kita mo naman, mula noon hanggang ngayon, kasama ka nila. Mas maniniwala pa akong iwan mo ko kaysa iwan ako ng mga engkanto sa bundok, pati kaluluwa ni Lolo Rick. At alam kong ipagpapalit mo pa ako sa babae balang araw. Sige na nga, huwag na tayong magdrama dito. Basta, pangakuan mo ko na hindi mo ko iiwan.
Kung hindi, ibabalibag ko sa iyo ang mga kaldero natin sa kusina. Sira na ba ang ulo mo? Kaya ko mabalibag ng kaldero. At hindi kita iiwan. Mag-best friend tayo forever. Sariwa pa rin sa isip ko ang mga usapan namin noon. Kasi tinupad naman talaga namin iyon. Alam nyo ba, ngayon, pamilyado na kami pareho. Hindi na kami nakatira sa iisang bubong. Pero nakasanayan ko na siya na nasanay kami sa isa't isa. Nasanay kami sa amoy namin. Sa mga responsibilidad sa loob at sa labas ng bahay. Ngayon, hindi na kami laging magkasama. Madalas linggo lang kaming nagkikita at kadalasan, kasama na rin ang mga asawa at anak namin. Pero pareho kaming asensado sa buhay. Nadagdagan din ang mga negosyo ni Rick, pati mga apartment na pinapaupahan niya. May replika rin doon ng Sierra Madre na parang siyang bumubungad sa'yo pagpasok sa compound namin kasi napakaraming pintuan. Malaki ang kitaan doon kaya hindi kami lugi ni Rick. Talagang magkasundo kami sa negosyo at sa paghahati rin. Magkasundo ang mga asawa namin. Mas nakakatawa naman yung mga anak namin. Magkakalaro sila ng maayos. Nakikita namin sa kanila, lalo na sa mga lalaki, na parang magiging kaming-kami ni Rick din paglaki. Kahit bata pa lang sila, hindi sila nagtatalo sa larawan at lagi silang nagbibigayan. Sigurado akong maraming hindi maniniwala sa kwento namin ni Rick. Para sa iba, baka katatawanan lang ito, lalo na ngayon na uso na sa social media ang Sierra Madre at madalas gawing biro o kalokohan ng mga tao. Pero alam kong marami rin na tulad namin ni Rick ang nabiyayaan ng swerte mula sa bundok na iyon. Talagang mahiwaga ang lugar na iyon. Kaya kong iposta ang buong lahi ko para patunayan na may kakaiba sa bundok. Hindi ito basta-basta normal lang. May mga nilalang doon na nananahan at hindi dapat gambalain o guluhin ng mga katulad nating tao. Maganda rin na matutunan natin maging disiplinado at mapagmasid sa ating paligid. Dapat nating isalang-alang ang mga nilikha ng kalikasan, mga likha ng ating Panginoon. Matuto tayong respetuhin ang mga ito. Huwag tayong pumutol kaagad-agad ng puno. Huwag manakit na mga halaman. At huwag abusuhin ang mga lupa. Huwag nating gawing makasarili ang ating mga kilos para lang sa pansariling kagustuhan. Sa halip magtanim tayo ng mga puno at mag-alaga ng mga halaman. Dahil ang kalikasan ay patuloy na nagbibigay sa atin ng biyaya. Kung igagalang natin ito, ipagpapasalamat sa atin ng kalikasan at bibigyan tayo ng gantimpala. Marahil oo, minsan nagiging magkahawig ang ating kapalaran sa mga nakaraan. Pero madalas hindi. Tulad ng aming karanasan, napapayaman din kayo ng mga engkanto kapag ipinapakita ninyo ang respeto at pag-aalaga sa paligid. Pero di ganun lagi. Ngunit higit pa rito, kayang pasalamatan kayo ng kalikasan kapag iningatan ninyo ito. Sa pamamagitan ng wastong pangangalaga, maaaring hindi tayo mabaha, maaaring mapigilan ang matinding pag-unos, at hindi tayo masyadong maaapektuhan ng mga sakuna. Ang pakikipag-ugnayan sa kalikasan ay hindi lamang isang biyaya. Ito rin ay proteksyon. Mas maganda pa din gumawa tayo ng mabuti na walang hinihintay na kapalit. Oo, tama ka. Ang ganda nga ng kwento natin, Tons. Hindi lang ito tungkol sa atin. Bahagi rin ito ng buhay at aral na maibabahagi natin sa mga anak natin. Ang saya nga nung ipinaintindi mo sa asawa mo. Lalo't naniniwala rin siya sa mga engkanto.
kahit iba ang karanasan niya nung bata pa siya. Yung mga engkantong dati nakakatakot o nananakit sa mga tao, ngayon ay naipakita mo na pwede pala silang mabait at nagbibigay ng biyaya. Sa pamamagitan nito, naiintindihan niya kung paano tayo nabigyan ng magandang buhay. Hindi lang dahil sa ating pagsisikap, kundi dahil rin sa mga engkanto na nagbabantay at naggagabay sa atin. At higit sa lahat, dahil sa pagsasama natin at sa pagmamahalan natin sa isa't isa, nakapagbigay tayo ng magandang buhay sa mga anak natin. Buti ka nga, Rick. Naniniwala ang asawa mo sa kwento. Yung asawa ko naman natatakot kapag binabanggit ko ito. Baka raw magpakita sa bahay namin yung mga engkantong tumulong sa atin. Sabi ko, malabo naman yun at imposible talaga. Kaya wala siyang dapat nakatakutan. Kasi kahit magpakita sila sa bahay namin, wala naman silang gagawing masama. Pwede pa nga nilang bantayan ang mga anak namin. Kung may pagkakataon, pwede nating ibahagi ang kwento natin sa mga tao, Tonyo. Sigurado maraming matutuwa at kahit marami rin ang hindi maniniwala. Pero kung may makakaalam sa kwento, sigurado akong may makikinig at maiintindihan iyon. Napapanaginipan mo pa ba si lolo mo? Buti na lang at naitanong mo yon. Kasi madalas ko ngang mapanaginipan si lolo eh. Nakikita ko rin sa panaginip na kalaro niya ang mga anak ko sa totoong buhay, di ba? Ang lugar naman kung saan sila naglalaro ay sa bundok ng Sierra Madre, sa mismong tuktok. Ang saya-saya nila doon, kasama ang mga puting nilalang na napanaginipan ko. Nung unang beses kong nalaman na si lolo ay nasa bundok na pala, tumimo iyon sa isip ko at hanggang ngayon, nananatili pa rin ito sa alaala ko. Hanggang ngayon, madalas ko pa rin mapanaginipan si lolo. Parang dumadami pa nga ang mga panaginip na iyon. Sobrang saya niya. Kasi parang meron na siyang mga apo sa akin. Parang nanghihinayang siya sa buhay niya. Kasi hindi niya personal na nakakalaro ang mga ito. Sobrang hilig niya kasi sa mga bata. Ngayon, palagi niya akong pinapagalitan sa panaginip ko kapag may mga araw na napapalo o nadidisiplina namin ang mga bata. Ayaw ni lolo na pagbuhatan ko ng kamay ang mga apo niya sa tuhod. Kasi mas gusto niyang papaluin ko ng pamalo, hindi rekta sa kamay ko. Nagiging makulit sila paminsan-minsan, pero natutuwa ako kay lolo. Kahit papano, nababawasan ang pangungulila ko sa kanya. Dahil pakiramdam ko, buhay pa rin siya sa mga panaginip ko. Wakas ng kwento hanggang sa muli.